my intention, ano na yung ginakong gitagaan ng pagtagad ang pagtanaw sa mga membro sa iglesia. And usa sa kanabang gusto na kong makita sa iglesia. Not only me, but kami sa opisina, gusto mong makita sa iglesia na ang idaghan mga batangon. And pasalamat ko din sa itong iglesia sa Malugo na daghan ang mga batangon. Tingali, pipila lang yun. Kayo, malihapra siguro sa kakamot, pila lang ang medyo hamtong. Hindi na ito nga lang tigulang kay sakit sa tuhod. Ang hamtong lang, okay? Pero kasagaran yun sa ato din yung mga batangon. This is a picture na gusto na magtanaw because ang iglesia na daghan ng batanon malipayon o masuwaro. Kana daw, nindot ba ang pagsimba ng naay batanon? We were able to attend church not only here in NSM pero dito po sa Leyte nga kung ang mga membro gani mga hamtong na ba mga edad-edaran na yun labi na edad ng 50 pataas kami ninyo ang iglesia luya. Kung wala na batanon sa iglesia, ang pagpangulagan usap luya tungod kay ang mga batanon manggod, mga kabataan, mga batanon mo ni makahatag o kusog sa atong iglesia. O gikinahanglan nga ato yun i-maintain. Murang nalain ang uban ninyong now. Kasi pag nagtuo mong paanakon dito ang pugos. Ha? Hindi ha? Ang gusto na ko ba? Let us continue to bring young people to the church. Kaya kung ato silang madala sa sulod sa iglesia, ang iglesia madasig, o niya mahimo sila mga pangulo niya sa itong iglesia sa mga. Well, I'm not saying na di ta muwali na ito sa mga tiguang. Wala ko mag-ingon anak. Because it's part of God's children. But what I'm trying to emphasize is that let us not neglect our young people. Importante gini sila. Kaya mauni makahatag ng kusog, mauni makahatag ng kadasigon. Nindot kayo, di ba? Mga bata na nanta. Makadasig na ito. Mga hamtong na. Nga unta, tingali sa mga nagmay pataw sa matang kung patagitagaan taan ang oportunidad, di nakahimo po taan, pero ilan naman yung panahon, then let us nurture them and give them the instruction that God wants us to follow. Okay? So, usap na sa akong obserbasyon at nagpasalamat ko at ang iglesia, uban sa mga pangulo sa iglesia, nagmalipayon tas pagsimba because we are worshiping the God of heaven. Ang Diyos na to sa langit ko'y nagmugna, naghatag ka na to sa kinabuhi o naghatag ka na to sa atong inalahan ng Panginoon. Ang atong oras, alas 11, sigurado sa akong rilo. And atong panikamutan na di ta magdugay kung mahuman pag ipadayon na dito atong mensahe ba. Magkakot, dalayo ng mga Diyos sa magkausapan, nagatawag na sa kami sa imong anak. Aron sa paghatag kanimo pagpasinurog, paghimaya, tungod kay ikaw man ang tag-iya na inyong kalibutan, ikaw man ang tag-iya sa adlaw mong kapahulay, o ikaw man ang tag-iya sa among magkinabuhi. Among ipalit kanimo pagpasinurog, o among ikaw driver. Maghinaot kami na ikaw man pataliwala, kanamo karon o magkadikta kanamo pinagi sa dalang Espiritu. Magpasabot ka naman sa mensahe na among pamilya ka. Salamat sa iyong pagtubag sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Once again, good morning and happy Sabbath to everyone. Ang mensahe ng atong pagdadon, simple rin yun kayo. Tingali ang uban ka na ito, memorize na ni, tungod kay kanunay na hindi balik-balik, and sa atong mga pangulo, ikan sa General Conference, hangtod sa atong division, sa atong union, sa atong local conferences of mission, gidasig kita na kining mga butanga mo atong himukon tungod kay we are now in the last days of the earth history.
Musugutan sa dili, we are at the door. Niya nagita sa pultahan diin ang Diyos ready na sa pagpaganaog sa iyahang justisya, sa iyang grasya nga Diyos matalusa nga nangalagad ka. The topic that I'm going to bring to us this morning is discipling others to Jesus. Kung saan na ito na mahimot ang disipulo ni Ginoong Hesus o unya isip disipulo ni Ginoong Hesus makahimo po ta o mga disipulo aron madalan to ngadto ka Ginoong Hesus. Because as what I said, being an Adventist, being a member of this church, samtang atong gidawat si Ginoong Hesus sa Santos nga bautismo, wala na nagpasabot nga ang atong trabaho na humanan. Wala na nagpasabot nga kita gibautismohan ang atong trabaho diha kataman. Kundi nagpasabot na sa pagdawat nato Ginoong Hesus de Santos nga bautismo, nagsugod ang buluhaton tungod kay ang Dios nagpili man kanato sa buluhaton. Kung nakarecord ka na sa manti, panglakaw ka mo o iwanan ang Bible. This is the word of the Lord. Mao kini ang buluhaton nga iyang gibiling sa matag usa kanato. Dili sa unang mga kapanahonan, sa unang mga disipulo, dili lang kay alang kanila kundi alang kanatong tanan. Musugutan sa dili mga kaigsuonan. We are the present disciples of Jesus Christ. Oh, may ni amin. Ha? Kasi nahadlok tang himo tang disipulo ni Ginoong Hesus kay ato ra bang nasabtan ni ang disipulo ni Ginoong Hesus sa unang kapanahonan ginalutos. Di ba? Yes, as what I've said during our Sabbath school, our lesson, that history will repeat itself sa atong kapanahonan. Musugutan sa dili kanang mga butangan nga naagian sa atong mga unang mga pangulo sa iglesia, ato gyud maagian because that is part of our relationship to God. Di lang kita magturo igsoon, ha? Natungod kay gidawat ito sa Ginoong Hesus, nalagyan taga niya atong dagan sa kinabuhi. Hapsay yung kaayo, nga wa gilibaong hantod, bubanig ang Diyos. No. Dili na mo. Daghang libaong, daghang tunog, daghang mga pagsulay. Because God wants us to be pure. Kung nakasabot mo kung saan pag-ula ang bulawan, pertimbaita. Grabing kalayo. Grabing pagpainit aron makit-ang Diyod ang tinuod ng bulawan. And that's why people of God muagi sa ni ana aron makita Diyod unsang katinud-anay ang atong relasyon nato sa atong puyo. Discipling others to Jesus. Ang Matthew 28:18 paingon sa 20, ang ibasa sa itong igsoon, 19 paingon sa 20, that all authority have given me on earth and has been given to you. Versikulo 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them, ang versikulo 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. Kita mo yung istorya na niya. And lo, and surely I am with you always to the very end of the ages. Kini bang versikulo ba? Sige na mong kita pasa-pasa, di ba? Sige na kita kaluwa ka rin. Ang pagutanan ng pagutago. Ato ba kinigiusap ba? O ato lang itulong nga wa na to giusap. Because sometimes in our daily lives, sa atong paglakaw ingon nga anak sa Dios, makita usahay nga wa na to sundan ang sugo sa Dios. Makita usahay nga atong kinabuhi layo sa giekspektar sa Dios.
kabuntagon pinaagi sa Biblia nga atong ginabasa. And lo, I am with you always to the very end of the ages. But why is it? The some ones are fearful in bringing the gospel through. Nagsaan ng Diyos. Iyang ihatag ang saan nga siya mag-iuban sa matag usa kanato kung kita muhimo sa pagdala ning mensahe ngadto sa kalibutan, ngadto sa atong silingan, ngadto sa atong mga parinti. But why is it that sometimes di na muhimo ang pagdala sa mensahe sa kalibutan? Let us see. What is a disciple? Ang pagtanya nito ito. Kung saan natin disipulo? Ha? Nagayon ang dictionary, disciple is derived from the Greek word mathetes, which means a learner. O di ang disipulo. Ang disipulo di ay mutuon sa pulong sa Diyos, mubasa sa pulong sa Diyos, tungod kay siya adunay kasing-kasing sa pagtuon Diyon sa pulong sa Diyos aron siya mahimong tinuod nga disipulo sa Diyos. Meaning, kung kita ay nidawat kang Ginoong Hesus sa santos na bautismo, mubasa kita sa Biblia, mutuon kita sa Biblia, mubasa kita sa Spirit of Prophecy, aron kining pulong sa Diyos, ang mensahe sa Diyos atong madala because we learn from the Bible and the Spirit of Prophecy. Meaning, ang mga tao na nahadlok sa pagdala sa mensahe, ang mga tao na wala nakabasa sa Biblia. Ngano? Kung sa may imong mensahe dito, wala ka nakabasa sa Biblia. Unsa may imong ipakaon dito kung wa ka nakasabot unsay imong ipakaon niyo. That's why dito ko tago, I'm not saying that you are not reading your Bible. But let us faithfully, heartily read our Bible and I'm encouraging you atong sabton o sa kanang atong ikinabuhi na makita sa atong palibot ng Diyos anak sa sulat. Makita ang Diyos sa atong kinabuhi. Makita ang Diyos sa atong palibot. Makita ang Diyos sa atong pagpanlakaw. Makita ang Diyos sa atong mga negosyo. Makita ang Diyos diha sa sunod na ito. That is a true disciples of Jesus. Ang ating Pangulo sa General Conference, sa English version, nag-iwan. A disciple of Jesus is a person who is learning. Kung saan no? Ang disipulo ni Ginoong Hesus usa ka tawo nga motuon gyud sa pulong o sa Biblia. A person that develops trust and faith in Jesus because he was restored by God. Wow. Ang sa diyan, ang disipulo nga nag-angkon nga siya anak sa Dios o sa katao nga motuon gyud sa Biblia, mo-develop sa iyang pagsalig o pagtuo ngadto sa Dios tungod kay siya giluwas na sa Dios diha sa kamatayon. Tungod kay kita ang kasala niining kalibutan. And so niining kabuntagon kung kita gi-restore na sa Dios, gipasig-uli na niya sa Dios. Let us all remember, may kikinahanglan kaya kita mutuon sa Biblia, mo-share sa Biblia, ipahayag nato ang atong faith and trust in Jesus ngadto sa atong paningod aron sila makakita o sila atong manalangin sa sulod sa Iglesia.
Nindot. Dili ta mahadlok bisan kinsa ang atong ikatubang because God promises that He will be with us through the very end of the ages. Ang Marcos 12, versikulo 30 o 31, nagayon, love the Lord your God with all your heart and with all your souls and with all your mind and with all your strength. What is the key? Love the Lord. And with all your strength. And the second is, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ang sariya, walay pinakadako nga kasuguan ang Diyos kung dili higugmaon siya, alagaran siya sa tibuok na itong muna-muna, tibuok na itong kalaan, tibuok na itong kusog tungkol kay siya mao'y tag-iya sa ating kinabuhi. The question this morning, do you love God? Or do you love me according to the Bible? Because the Bible said, if you love me, keep my commandments. That is the question Jesus asked Peter when giving him his commission as a disciple maker for the heavenly kingdom. Peter, do you know? Dili na ko mo elaborate. Dili na ko mo isgot kung sa itubag ni Peter. Because we know what is the answer of Peter. Peter, when God asked him, do you love me? O niya, ang pagkadisipulo ni Ginoong Hesus is a process. Making disciples is a process. Doon na himoon. Kung ang una niya na, kung gusto mapaabot ni Kabutagon, is first to take a night for internal prayer to ask God who He wants you to disciple. Sa atong kapanahon karon, we are encouraged to do the evangelism program of the church. O gani akong ipasabot kaganina na ang second round sa atong mga wali sa mga tag-iglesia, tibok iglesia, tibok teritoryo sa NSM, karon na pong June, the second round. O kunya, niining Kabutagon gusto na pumasabdan that each one of us are commissioned to do the work aron sa panahon nga mawali na ang iglesia, ato silang danon sa wali, o kunya ato silang matudluan, o ato silang magiyahan ang yun ilang nawato sa Ginoong Hesus. As a disciple of Jesus Christ, number one thing na gusto na itong humuon, ipaabot, alam ka na itong tanan, is to take a night for intentional prayer. Okay? Ha? Mga igsoon, gikinahanglan, nasabda katong andamon, katong kaugalingon, sa wali na paghimuon karong Hunyo, ang matang iglesia muali, usa sa mga gabi niining atong kapanahonan, maghimo ta og intentional gyud nga pag-ampo. Usa-usa sa atin. Asking God, kinsa Ginoo ang imong ihatag kanako nga maoy akong himuong disciple alang kanimo. That's number one. I know that all of us doon nagtitipon ng higala na dili pa ang Adventista. Doon na tayo mga parinti siguro na dili pa Adventista. O ang challenge nato niining atong kapanahonan, as what the Bible said, ato silang pasabton o kunya natambag niining Kabutagon, take a night of personal and intentional prayer
aron kining tao nagyandam sa Dios atong maduol ug unya madala nato sa ilan sa Dios sa dili pa sira ang kahisapan. The program of our church that until now nagapadayon siya is each one reach one. Okay? Each one reach one. Ang matagusan na membro sa iglesia moabot og usa ka dili tumutuo aron iyang madala diha sa iglesia kada tuig hangtod karon nagapadayon ang programa nga ang matag usa modala og usa sa iglesia sa usa ka tuig. And it is a challenge always because God wants us to disciple others and to bring them to the church. The second one, as part of discipling, the second aspect is to visit personal or potential disciples. Okay? First, it's take a night of intentional prayer. Ang ikaduha, visit potential disciple. Diha sa itong mga silingan, sa atong mga parinti, atong bisitahan, atong hatagan sa maayo nga mga pagtulungan, maayo nga pagkinawi, maayo nga pag-atiman, aron kining atong gitanaw nga potential nga madala nato sa iglesia mahimo matinuod ug unya ang Dios malipay sa matag usa kay. Nagaingon din i-visit them where they live, where they work, and invite them to follow you as you follow the Lord Jesus. Work with them as you work for Jesus. Engage with you in ministry as you serve Jesus. Inyo silang i-engage, inyo silang i-involve. And above all, train them to become finisher, to be a child of the Lord. Nindot no? As part of our work as a disciple of Jesus, first is to pray intentionally kinsa atong doolon, and second, visit potential disciples aron atong madala diha sa sulod sa iglesia. The third one, invite potential disciples to go with you. Nagaingon din ni give time and opportunities through all different types of daily life and ministry activities. I know nga atong iglesia naghimo ini, doon na tayo mga missionary activities, doon na tayo mga outings, doon na tayo mga gihimo nga ang atong mga membro mahimong masuod pag yun ang relasyon ug unya labaw sa tanan masuod pod ang ilang relasyon sa Dios o mahimong suod ang atong pagministeryo alang sa pagdala og mga miling kalag diha sa ilang sa Dios. Interacting with them so they can observe how you will follow Jesus and you pray to Jesus, how you act when you are tired, how you react when you are stressed, and how you study the Word of God. The third one, invite potential disciples to attend our meetings. Okay? First, it's enough. Kasi nag-inom doon. First is to pray intentionally. Second, invite potential disciples. The third one, invite potential disciples to go with you to the church. Okay, so number 4.
Ang ikapat na punto nga gusto na to mapaabot sa matag sa aron ato yun makaon kining pulong sa Dios nga nasulat diha sa Matthew 28:19 o 20. Ang ikapat is called them to ask God to receive power through the baptism of the Holy Spirit. Wala tayo ang purpose kinabuhi. Wala tayo ang purpose nga nung kuhimo tas pagpanwali. Do usahay mo ingon ta nga, kining ako pagpasabot lang sa mayong paglawas, mupahibalo lang ni sa pulong sa Dios. It's up to you if you will accept or not. But the intention of our crusades, our meetings, is to bring them to Jesus through baptism. Ginawa ang intention because we want that these people will be a part of that crowd o niya ang pagabalikan sa Diyos na iyang pagkadanon dito sa langit. Instructed that through the name of Jesus, they have authority over all evil spirits and power of darkness. Tuluan nato sila sa pag-ampo alang sa mga masigiton. Tuluan nato sila kung saan pag-ampo aron ang balang espiritu mao'y mo-possess niya kanila, mao'y mo-kontrola kanila samtang sila magapadayon sa pagkinabuhi ni kalimutan. It is very important. Usap ka importanteng butang sa pag-disciples, sa pagdala ng mga katawhan na istilan sa Diyos ang pag-ampo. Usa ka importanteng butang na ato silang magiyahan how they are able to stand bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi, bisan pa doon ay mga balatian, bisan pa doon ay mga kalisod, apan ang Diyos tinagi sa itong pag-ampo dalhin na kain na itong maabot o unya siya, ubag unya sa mata ko sa mga. Usa sa atong pastor si Glenn Townley nag-iinom. We recognize that disciples of Jesus are all works in progress. Ang mga disipulo ni Ginoong Hesus, ang gusto na itong himuong disipulo ni Ginoong Hesus, usa ka kananaan buluhaton nga hangtod karon na napadayon sa atong kapanahonan. Because becoming like Him is a goal that cannot be completed in this life. Wow! Tungod kay ang buluhaton di ay sa paghimo og mga disipulo, dili lang ni mahuman ni ining atong kinabuhi, kundi magpadayon ni siya according sa giingon ni Pastor Glenn. This cannot be completed in this life, but that will be continued in the life to come. Ang pagkadisipulo ni Ginoong Hesus, ang pagkaanak ni Ginoong Hesus, dili lang ining kinabuhian o dili magpadayon ni bisan pa sa bagong langit o bagong yuta na gitagana sa Dios alang sa Dios. 1 Thessalonians 5 verse 11 nagayon. Therefore, encourage one another and build each other's up, just as in fact you are doing. Sama? Ikinahanglan na akong nasigon ang matagusakan ko. Magpinasigay ang matagusakan ko. Sama sa pag-umol sa Diyos sa matagusakan ko. Samtang kita gihimo sa Diyos, samtang kita gipurma sa Diyos, mahimo tatang tanan nga galamiton sa iyang buhat nga naghinapos na sa atong kapanahon. Magpabilin ta, magmatindahan sa pagsunod sa Diyos. Magpabilin ta ng mga lagad
matinumanon sa pagsunod siya pala. Sometimes ako moingon sa mga petsyo, kung nangalagad na tao mapulo katuig, nangalagad na tao 20 katuig, nangalagad na tao 30 katuig, 40 katuig, 50 katuig, nga kita gitawag og mga Adventista. Sa panahon mo pa rin ang Diyos, mga dili ta maapil niya sa grupo na dalong sa Diyos sa langit pagkanumanas ka. Pagkanimalas kilo niya. Magkinig mga katawhan na naa sa paglibot natin. Moingon mo niya sa tao ha, quote and quote, sa Adventista niya dili maluwas. Pikat ninyo. Wa mo enjoy sa kalibutan. Kaya nagpakaroon nun mga Adventista. Nagkuyo pa na kayo hapon dali sa impyerno. Why? The Bible said, dili ang tanan na nagtawag kanako Ginoo magsuot sa ignoranza. Magsuot, kung sa'y punto na kung nga isuot. Kung nalalagay na lang sa Diyos na dilit-dilit anak, nagpakita lang tayo ng kita ng mga Adventista apan sa sunod na to, di na tinuod. Nakita ng sunod sa Diyos. Sayang ka. Huwag mag-enjoy sa kalibutan. Brother, huwag ka nag-appeal sa mga kahilayan sa kalibutan because we are thinking that we are set aside. Kita mga nilahin, kita mga pinili. But deep in our heart, there are darling sins na wala pa nato matugyan nato sa Diyos. Sayang ka. Huwag kinahanglan na matugyan ka. Ayaw na dili na ito ni mahimo sa atong kaugaling. Labi na niya ito mga darling sins. Isun na ito ibuhian. Pero kini mga butangan, mao kini ang mga pabukat na nato sa pagsupay sa dalan ng masigit ngadto sa ignoranza. Laras ang Lord ay atong buhian kini mga magsuot. Kung mapanayon ka sa paglakaw, matinumanon, pinaagi sa pagtugyan sa tibuok na tugyan. Araw Diyos, ang kaluwasan initan niya sa Diyos dito sa langit. Alam sa mata sa kanya. God's Amazing Grace, page 292, paragraph 2 sa Ellen White Bible. It is your privilege to grow in grace. Nindot usa di ay kapribiliyo nato nga kita mutubo diha sa grasya sa Dios in advancing in the knowledge and love of God. Wow! Aron kita makahimo sa pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa kalibutan o sa paghatag sa kamatuoran sa knowledge nga gikan sa Dios. Nakapadayon sa iyan mga pag-ingon. If you maintain the sweet communion with Christ, kung kita magpabilin sa atong nindot tangis na relasyon sa Diyos, it is your privilege to enjoy the salvation of God. Na iganti niya sa Diyos na siya sa Panginoon siya. I hope and pray that
all of us who are here this morning, and all our loved ones, gawa na pinakarapat. Mag-aakot din kinagulog tayo, itagan sa Diyos alam sa mga. It is my prayer. Kung tanan, magkilitanay ng mga dito sa langit sa panahon sa mga. It is my will. Mas panahon niya, mabarayan ang Diyos. Moingon siya sa matag-usa ka na, welcome thou faithful servants, church members of Manogo Church. Panundan ninyo tingharian. Nga kung itagan na anak niya yung sukat as pagbukas.